Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Ame from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Habol tayo, June 21 to 27, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber. New subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ay May. Salamat din sa nakatawa na po sa inyong mga comments, sa mga nag-hype, sa inyong lahat, sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading, energy mo lang gusto mo makuha natin, lalagay ko sa screen yung FB ko ha. I-message nyo na lang ako doon. Check nyo maigi kasi baka ma-scam din kayo. Para hindi kayo ma-scam, ilalagay ko dyan ha. Kasi may nagagaya sa akin. General reading, energy reading, vice versa. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng ilalabas ni Baraha. Hindi yung negative, it's a warning. I-analyze nyo, i-reverse nyo na kailangan nyo siyang maiwasan para hindi maganap o mangyari, no? And basta tatandaan nyo palagi, energy reading tayo. Use your own intuition, nangyari, or mangyayari pala. Okay, meron ka 15, 22, 28, 34, and 6. Gemini, Sagittarius, Libra, and Aries. Connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Medyo may mga doubt and worrying situation ako na nakikita sa iba sa inyo. Or pwede naman sa iba sa inyo is nagkakaroon ka ng mga reflection from the past. Or pwede rin sa iba mga unclear thinking o mga walang katiyakan na sitwasyon. Or pwede rin naman may mga bagay ka na ikinalilito mo, nalilito ka, pwedeng nandun sa point na yun, ako nakita sa iba sa inyo. Andito na yung point na ang sinasabi dito is magkakaroon ka ng koneksyon sa isang taong mas bata sa iyo. Pwede magkakaroon ng connection related to a money, to a business, finances, or siya yung tao na gusto mong protektahan, or siya yung tao na they want to protect you, no, vice versa. Or pwedeng siya yung kinalilito mo, di ba? Baka mamaya hindi nalilito ka sa kanya, hindi mo siya maintindihan, or hindi kanya maintindihan, pwedeng gano'n, di ba? And then also, sabi dito is kailangan nyo daw na alagaan yung sarili nyo, or you need to protect yourself sa iba sa inyo. Hindi ko alam bakit. May sakit ba kayo? Okay ba kayo? Or pwede rin kasi na you need to protect yourself kasi may mga parating na pwedeng kaharapin mo, pwedeng na doon sa point na yun, diba? And protect your finances. Magkakaroon ng mga desisyon sa buhay or there's a multiple choices happen into your life. Magkakaroon ng pag-aalinlangan or nandito yung point of pagpaparaya. Ibig sabihin, either ikaw yung magpaparaya or may tao magpaparaya pagdating sa iyo. Sa iba naman dito is separation. Marami ibig sabihin ng separation. Iiwasan mo siya, iiwasan ka niya, magkakaroon ng boundaries ang bawat isa, ng distance, or may mga pag-iwas o paglayo, or totally separation. Or ikaw, pwedeng ikaw, di ba? Pwedeng ikaw yung isa-separate mo yung sarili mo, ganyan may mga bagay ka na iwasan, mga ganong sitwasyon. Magkakaroon ng mga kasiyahan, papuri, pasasalamat, or pwedeng hindi man ito sabihin sa'yo, paparamdam sa'yo ito, no? Sa iba sa inyo. Pwedeng yung bata na to, or pwedeng yung mga tao na nasa paligid mo na they want to protect you, or ikaw din gusto mo siyang iprotektahan. Andito rin yung point na may tao o mga tao na magbigay na pumaya sa'yo. Mararamdaman mo naman yun eh. Yung nakita ko. There's a gain when it comes to a wealth. No? May abundance na darating. May mga pag-uusapan when it comes to business or may mga finances at negosyo. Ako nakikita sa iba sa inyo. Pwedeng may mga ganong pag-iisip or may mga bagay na pag-uusapan related doon. Pwede na ito sa point na yun. Yun ang nakikita ko dito sa iyo. But still, maganda siya. May mga ililid ka raw. Ang nakikita ko dito, ano ba tong headband ko? Ano yung headband ko? Ayoko na may ipin na saka sa ulo. Kasi yung bangs ko, bangs eh, no? Alam mo yung pagkahinahangin, hindi ko makita yung baraha. Yun, di ba? Nag-explain ba si ate, hindi naman connected yun. Yun ang nakikita ko dito. Iba sa inyo parang there's a leadership or baka may sarili kang business, malaki o maliit yan, o may inililid ka, ganyan, o may ililid o pamumunuan ka. Nandun sa point na yun.
May tao dito na ano, no, na malakas yung loob. Hindi ko alam kung yung mas bata sa'yo, na yun, medyo may pagkamalakas ang loob niya. Hindi ko alam kung marami kasi ibig sabihin na pagiging malakas ang loob. Siguro medyo may pagka ang pumatakbo sa isip ko kasi may habang o kaya naman basta maraming ibig sabihin ng pagiging malakas ang loob. Baka malakas ang loob niya pagdating sa iyo, 'di ba? Malakas ang loob niya na sagot-sagutin ka, malakas ang loob niya na ganito, ganyan. O kaya naman is maglalakas siya ng loob to connect sa iyo o ikaw sa kanya, mga ganun. Energy ni Taurus. Okay, when it comes sa iyong energy, sa energy mo, yung iba dito, puro isip daw kayo. Marami kayo iniisip. Either may mga bagay kayo na iniisip, may mga travel, malayo o malapit, o kaya naman is meron kang bata na makakausap. Ganyan. No? May bata ka na makakausap, o may family ka nga rin eh. Halimbawa, may mga time daw kasi na nakita ko na medyo makakaramdam ka ng pagod. Hindi ko alam why. Siguro sa pag-iisip. Dahil sa baka marami ka iniisip. Or pwedeng dahil sa isang bata. Pwedeng nandun sa point na yun. Yan. Basta makakaramdam ka ng pagod. Baka din sa trabaho mo, pagod ka, diba? O kaya, yung baka naman nagta-travel ka talaga, diba? Lalo na pagka pumapasok, diba? Medyo nakakapagod naman talaga kapag, lalo na pag traffic, diba? Yun. And then also, it's more on thinking akong nakikita sa iyo pagdating sa iyong energy. Yeah, may mga bagay ka daw na iniisip, may mga bagay ka daw na pinag-iisipan, pinag-aaralan, sinisiyas at inaalam. Pwedeng nahando sa point na yon. So, iba sa inyo, may mga naiisip kayo na gusto mo na i-pursue. Ganyan. O may mga bagay kayo na idea, na project, i-pursue mo siya o you want to create. Pwede naman na you want to start a social media or magpupurso ka na sa social media na meron ka o kaya sa iba is may mga bagay ka na ilalet ko na. Ganun. May mga bagay ka na ikakat na sa buhay. Iba dito ano to eh, may nakita kasi ako na ano tawag dito? Ano ba yun? Departure. Baka may mga pag-uusapan kayong ganun. O ikaw, 'di ba? O kaya may taong ko-connect sa iyo, 'di ba? Who is na di sa maka-receive ka ng communication, text message, ganyan. Galing sa ibang bansa, sa probinsya, o kalapit baryo, o sa mas bata sa iyo, ganyan, o kaedad mo. May pinag-uusapan kayo sa sasakyan? Parang vehicles? Hindi ko alam kung ano yun eh. Parang may ganun. Parating kay Taurus. Pwede naman yung kukonek sa'yo is LDR nga kayo, di ba? Bata man yan, or kaedad mo, mga ganun. Parating. Basahin ko May mga bagay ka daw na iniisip, na may mga bagay ka sinisiyasat, kakaroon ng urong sulong, naghanap ka ng katotohanan, nagiging mabagal ang lahat ng decision mo sa buhay mo. Andito yung feeling burden, yung feeling struggle, yung feeling stress in some aspect of sa iba sa inyo. You try to make it balance. Yung mga bagay-bagay, nagkakaroon ka ng mapagpaplano or nahandun yung doubting or waiting sa iba sa inyo. You don't know how to proceed ang sinasabi dito, no? Pero handun yung confident mo. Pero sa ngayon kasi medyo nagsa-struggle ka or nagja-jungling ka sa sitwasyon o magja-jungling ka sa sitwasyon. Siguro nahandun yung pag-iisip mo na hindi mo alam kung kakaliwa ka, didiretso ka, or kakanan ka. Pwedeng may mga ganong sitwasyon. O magpo-forso ka ha. Yun, okay. Parating sa iyo. Parating sa iyo, ang nakikita ko dito is may tao na magbibigay ng tulong pagdating sa iyo or ikaw sa kanya. Either hihingi siya ng tulong, ikaw ang hihingi ng tulong, or tutulungan kanya, or tutulungan mo siya. Andito rin yung point na magkakaroon ng mga union.
sabi. Yun, magkakaroon ng mga union, andito rin yung point na may kakagulat, ikakashock o ikabibigla ka daw na sitwasyon. Marami, baka busy rin kasi yung iba, no, Taurus, ano, kasi may mga, iba sa inyo, may mga multitask or multiple priorities kayo na gagawin. Sa iba naman sa inyo, may mga bagay kayong iisipin na i-evaluate mo yon. Yun ang nakikita ko dito. Mag-ingat na lang din kayo kasi minsan siguro, dahil din siguro sa pagod nyo or kung ano man yung ginagawa nyo, yan, may mga pananakit ng likod, batok, balikat, balakang, bandang likod, tapos ingat din kayo sa sarili nyo, ganyan. Baka may mga matagal na kayo na iniinda na sakit, di ba? O kaya is babalik, may mga situation na babalik muli yung pananakit na meron kayo. Sa iba sa inyo, bandang tiyan, may nakita akong bandang tiyan o bandang gitna ng katawan na pwedeng manakit, sikmurain, manakit, LBM, kung babae, menstruation, basta may mga ganun banda, no, ako nakikita sa iyo. Baka may mga problema ka doon, di ba? O baka naman na sa sobrang stress mo din o pagod, di ba? Ingatan niyo lang yung sarili niyo dito sa sitwasyon, ha? And then also, is may mga biglaang magaganap o mangyayari na may mga tension na hindi pa tapos, ano, may mga biglaang magaganap o mangyayari, ay mag-ingat ka sa ano, sa mga matutulis na bagay, sa mga corners, sa mga pwede kang mahiwa, sa pwede magdugo yung sarili mo, no? Yan, ingat ka doon kasi may parang maduduguan ka o may mga, or someone who's connected sa iyo, no? Sa iba, sa inyo. And then, yan. Alam mo, dito sa sitwasyon mo, babalik yung dati eh. Wag naman sana, no? Sana wag. Kasi iba sa inyo, either may nangyari noon na mauulit. Sana wag naman, syempre. Diba? Nagsistruggle yung iba, no? Medyo stress. Sa inyo, iba sa inyo, hindi kayo nakakapagtulog? Kulang ka ba sa tulong? Night shift ka ba? Pagising-gising ka ba? Late ka ba natutulog? Umaga ka nagising? Mag-ano na lang kayo, no? Kasi iba dito, stress, anxiety, may burden, ganyan, o kaya na may mga pinagsisisihan, magkakaroon ng mga regret, kumbaga, baka din kasi may insomnia kayo o may mga migraine, ano, ingat na lang din. Ingatan nyo yung sarili nyo. May iba sa inyo, napopokus daw kayo sa painful or nakaraan na sitwasyon. Yun, may mga deep unhappy na situation yung iba. May kinaka-stress, kinaka-burden or anxiety ng iba. No? Ingatan nyo na lang or may parating na ganong sitwasyon. Ingatan nyo na lang, no? Sarili nyo. Dapat iwasan. Halimbawa sa trabaho mo, halimbawa sa mga anak mo, pamangkin mo, kapamilya mo, karelasyon mo, mga ganun. May mga panic situation, hindi ko alam kung ano yun, but may mga sitwasyon daw na gano'n. Dapat iwasan. Okay, Taurus, dapat mong iwasan. May ano pala kayo, celebration, ano. Okay, dapat mong iwasan, syempre, yung magkaroon ka ng mga pagpapaliban sa buhay, ano. Andito yung point na you need to speak out. Huwag kang matakot, di ba? Kung alam mo naman nasa tama ka, bakit? Magbigay ka ng opinion, magbigay ka ng salita mo. May mga bagay na kailangan mong harapin. Iwasan mo na hindi mo ma-pursue yung sitwasyon. Kumbaga, is gumawa ka ng isang sitwasyon sa buhay mo na alam mo na may purpose talaga yun. Pabago-bago isip, iwasan mo yun. Yung mga taong pabago-bago isip, relax lang, no? Relax lang ang nakita dito. Kasi you will become stable. Enjoy life na lang din for a while, no? Sa iba sa inyo. And then also is iwasan mo na hindi ka mag-taking a risk sa sitwasyon. Kumbaga is halimbawa sa trabaho o kaya may mga bagay ka na gusto mo i-pursue, di ba? Kung may mga project, di ba? O may mga gusto kang umpisahan, if
kung ano man yan, no, you need to take a risk din kasi sa iba sa inyo, iwasan mo yung mga tao na hindi magsi-same page sa'yo, yung ikakalungkot mo o yung mga sitwasyon na pwede kang malungkot. Mag-think advance na kayo para hindi mangyari yun, syempre, di ba? Iwasan mo rin um, yung mga tao na abusado or ikaw mang abuso ka ng tao. Yan, iwasan mo yan. 103 yung point, magkaroon ka ng lack discipline sa sarili mo. Alam mo naman siguro yung kung ano yun, di ba? Yung mga tao na masyadong exage, no? O ikaw, masyado kang maging exaggeration. Yan, iwasan mo rin yun. Handun din yung po, syempre, yung boring, stress, anxiety, yung ikakaganon mo, no? Yung ma-overwhelm ka sa mga sitwasyon, tapos yung outcome, hindi maging maganda. Kasi may mga overwhelming situation na hindi maganda yung outcome. Halimbawa, may tao na nakakausap mo, yung pala, na-overwhelm ka sa kanya kasi kung ano yung sinasabi niya. Yung pala, kinukuha niya lang yung loob mo, di ba? Ingat pa rin kayo, basta maging matalino ka lang. Yung sinasabi. Marami kasi ibig sabihin na overwhelming. Yung mga ganong sitwasyon. Ingat ka rin sa salita mo, ha? Sa mga desisyon, salita, love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Taurus. Okay. Pagdating sa relasyon, kung single ka, sa mga single dyan, baka ingat ka, baka magulat ka. Dalawa pala kayo. Sabay ganun. O ikaw ito gumagawa nito. Ingat ka na lang. Huwag ka magmadali. Kung nagkahiwalay kayo nitong tao na to, oo, nagkaroon na paghihiwalay. Sa nakita ko dito. Nagkaroon na paghihiwalay, pero nandun yung apology na sitwasyon, Hindi ko alam kung nagkaroon kayo ng pagpapatawaran o mag-apology sa iyo o they think apology pagdating sa iyo. Naging masaya naman kayo sa nakikita ko sa iyo dito. Kasi naghihintay pa rin ang isa sa inyo eh. Kumbaga, handun pa rin yung attraction. No? Handun pa rin na baka magulat ka someday, somewhere, somehow, magkaroon uli kayo ng connection ito. Kasi may union ako nakikita sa inyo dalawa. Yun ang sabi dito. Kasi magkakaroon ng reconciliation. Yun ang sabi sa mga nagkahiwalay. Oo, meron. Magkakabalikan kayo. Sa iba sa inyo. Nagkaroon man ng pag-movement, darating yung time magkakabalikan yung iba sa inyo. Dito naman sa mga may third party relationship. Yes, meron. Meron talaga. Maaari din naman sinabi niya sa iyo. Maaari ikaw yung third party or sinabi mo na kasal na ako, may karelasyon ako. Pwedeng nando sa point na yun, di ba? Pero choices mo kasi to no? Itong sitwasyon. Pwede rin kasi isa sa inyo may pamilya na o both of you may family. Pero wala tayong magagawa kasi nagkaroon ng attraction sa isa. LDR yung iba, no? Yan. Pero may mga time daw na sa iba din, hindi naman to kagulat-gulat sa nakita ko. Pero sa iba, may mga either may mga revelation pa or may mga ikakasya ka sa kanya. Yun ang sabi. Sa mga may walang third-party relationship, you value disconnection. Kung nagkaaway man kayo, hindi nagkasundo, o may mga tensyong hindi na-resolbahan, ngayon may pag-aayos You're finding peace pagdating dito sa connection na ito, no? Nandun yung pag-aayos. Nandun yung peace of mind. Nandun yung awareness, caring, strong, happiness, and love. LDR yung iba, nandun yung attraction, nandun yung pagtutulungan, nagpuput naman kayo ng effort sa bawat isa, sa nakita ko dito, and siguro mahilig lang talagang mag-surprise yung isa sa inyo or
or may mga bagay ka lang talaga na hindi ka makapaniwala or siya ito sa'yo sa ginagawa ng isa sa inyo, no? May mga ganong sitwasyon. Nagkakaroon naman ng mga pagpaplano ang bawat isa, no? Or both of you may plano na nakikita ko dito. Andun yung connection or yung soulmate connection na nakikita ko sa iba sa inyo. Nagsi-same page kayo kahit papaano sa nakita ko. Hindi pagmamahal at pagpapahalaga. Pero may mga time daw na sitwasyon dito na magkakaroon kayo ng pagja-jungling when it comes to disconnection. Or pwede rin kasi na yung isa sa inyo is either may pamilya na or kaya naman is may paglilihim na magaganap. Hindi ko alam kung anong lihim na yun, ha? Kasi iba-iba kayo. Yun. O may ililihim. O may hindi sinasabi. Hindi naman kayo, energy reading lang tayo, binabasa ko lang yung energy. Yung iba sa inyo, nagugulat ako no? Yung iba sa inyo sa comments pag sinabi kasing energy reading, ibig sabihin, no gender yon. Babae ka man, lalaki ka man, tomboy, bakla, o ano man ang ano mo ha, yun ang energy reading. Kasi iba nagtatanong, ma'am, pwede ba to sa lalaki? Oo naman, kaya nga energy reading ano nyo na lang, pag sinabing energy reading, ibig sabihin, kahit kanino, matanda ka man, ano man edad mo, basta energy reading. So, kung sa tingin mo, yun yung energy mo, yun. Okay? Your money. Okay, pagdating sa iyong money trabaho to ha. Sa iyong trabaho, sa trabaho mo hindi mawawala yung mga bullying, yung mga taong ayaw sa yung mga taong galit sa pero siguro mas more ka nagiging patient lang din pagdating sa kanila. No, mas sinahabaan mo lang din siguro yung pasensya mo. Pwedeng na doon sa point na yon. And then nahandon din yung point na may mga unfair person din, may mga hindi unfairness, mga ganun sitwasyon pagdating sa trabaho. And then kung sa pera mo naman, ang nakikita ko sa'yo, mag-ingat ka na lang. No? Ay sa trabaho may mga nagmamatsyag din sa'yo ha. Yan, may mga nakatingin sa'yo, minamatyagan ka, bawat kilos mo o kilos mo, galaw mo, ganyan. Yung di ba, para kang movie. Mas nagpo-focus sila sa iyo, tingnan ka, kaysa tingnan nila yung gawain nila, di ba? San ka? Okay, sa pera mo, ingat ka na lang. Medyo kasi, ang nakikita ko sa iyo dito is, may mga bagay daw na hindi mo naitatama pagdating sa iyong kaperahan. Yun na nakita. O hindi mo maitatama. Pwede mas madaming lalabas, o kaya gagastos ka, pero hindi mo siya talaga napag-isipan, o kaya hindi ka naging practical, yung mga ganong sitwasyon. Sa iba naman sa inyo, mag-ingat kayo kasi there's a corruption. May tao na dishonest, corruption, gagamitin ka. Or handun yung point na pwede rin kasi na may mangungutang sa'yo, ay naku naman, huwag naman. O kaya may sinusuportahan ka talaga, may behave a charity, pwedeng nahando sa point na yun. Basta, ibalansehin nyo lang yung pagpapatakbo ng pera nyo ha. Yun na nakikita ko dito. Wag labis din. Basta alam nyo naman siguro, no? Kung paano mo i-handle yung pera mo. Ingat ka na lang din, no? Kasi may mga hindi magandang sitwasyon din na pwede maganap pagdating sa trabaho at sa kaperahan mo dito. Ingat na lang. Wag ka lang maglalabis, no? Arigato namaste, God bless.